So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Plaridel para sa bagong update natin dito sa bagong motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Breeze 150 ng Rusi. Ito yung bagong model nila. So, sulit nga ba itong motorcycle na to? Alamin nga natin. Ayos na ayos yan. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages, looking brighter. Already paid up the piper, my So yun na nga, para sa kanyang price is 55,000. Meron ka ng ganitong motorcycle. Meron tayo ditong dalawang kulay. Ikot ko na lang din kayo pero focus muna tayo rito. Meron tayong kulay red at gusto ko yung pagka-red na ito. Grabe ba boy? Oh, ikutan natin para sa 55,000. Ngayon pa lang, tingin nyo, sulit nga ba yung 55,000 natin para dito sa Breeze 150. So, hindi ko sure bakit Breeze yung pangalan. Kasi sabi nila Sparkle 150 and then 150cc daw is liquid cooled. Pero alamin nga natin kung ano yung specification nitong motorcycle na to. is getting much tighter, I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. Sa kanyang handlebar dito sa front, meron tayo ritong brake lock. Ayos yun, ang ganda nun. Para dun sa mga alanganing lugar, pwede na tayo rito na mag safety brake dito, okay? Tsaka maganda yung design Okay din Tingnan nyo naman yung quality Yung paint, alam naman natin, si Rusi, talagang, ayan yung coating nila, Pero dito sa front, meron tayong glossy. Halos karamihan dito sa bagong lumabas nila, yung color variant is glossy. So, ayun na nga, ganda ng style dito, may mga pa-curve, tapos may lining. And then, pagbaba, meron tayong Euro 3 na makikita na sticker. Pagbaba natin, meron tayong kulay black and combination ng red. Tsaka makikita mo yung mga lining. Pati yung design niya, kung gaano siya kaganda. Dito naman, meron tayong LED na signal light dito sa part na to. And then, meron tayong daytime running light. Pagbaba natin, meron tayong decals. Kulay black and white, yung kanyang accent dito, And meron tayong LED split type. Maangas yung kanyang itsura. Yun, Kita nyo yan? Kita nyo yan, boy? Meron tayong parang carbon fiber finish dito. May mga curve design din dito. Ayos ganda. And then dito matte finish na kulay black. Meron tayong 150cc. Yan, yung 150. Ito decals. And then naka telescopic fork tayo rito. Naka single disc brake, wavy design. Tapos dual path caliper tayo rito. Nga pala, ito ay combi brake na. Kahit sabihin natin na carb type itong motorcycle na to. Naka-combi brake siya, di ba? And then, ganda nung style nung kanyang fender. Medyo kakaiba lang. Di ba? Tapos may extension siya dito. Medyo maiksi lang din. Ang ganda ng style Medyo iba medyo nanibago ako sa style ng fender ni Rusi ngayon. And then, napansin natin, merong Rusi na sticker dito. Pero, kung titingnan nyo yung kabuuan ng motorcycle, wala tayo halos nakikita na Rusi logo. Para lang dito sa may telescopic fork. So, pwede mo naman tanggalin yan. So, ayun nga. Ang kanyang tires ay 80 by 90 by 14. Tube type pa rin naman to. Naka-mugs tayo rito. Pwede mo na rin ipa-tubeless itong tires niya. Gusto ko yung design para dito Ayan Kita niyo yan. Maangas Napaka head turner naman na ito. Alam naman natin na kamukha talaga siya ng Click 150 or 125. Hindi naman mapagkakailayan. Pero sa mga design, kung bubusisiin natin, meron sila mga pagkakaiba Pero yun nga, dito sa kanyang malaking floorboard, yan, may gulay board pa rin naman tayo rito.
Andito yung kanyang battery. And yung ground clearance niya kapag center stand, di ba? Sa handlebar niya is naka-upright position pa rin naman tayo rito. Pero napansin ko dito, sa kanyang panel gauge is naka-analog type pa rin siya. So sana dito nag-improve na din no? Kung magdadagdag man ng digital panel, siguro mga 60K pwede na para at least 'di ba digital na yung kanyang instrument panel. Pero ayun nga, nandito na to. Naka-analog type. Makikita natin dito pag naka-high beam, signal light, then yung odometer niya, speedometer, dito naman yung fuel. Then yung style para sa kanyang handlebar, okay din. Yung plastic, ordinary. Pero mukhang hindi pipitsugin Tapos dito naman, meron tayong kill switch. Dito naman sa side, meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter, yung kanyang grip, makapal din or mataba din. Tsaka malambot Yung kanyang throttle, medyo malalim ng konti. Dito rin, meron tayong high and low, busina, signal light. So wala tong hazard. Pagbaba natin yung ignition niya, pansin natin nakadisusi pa rin naman to. At kagandahan, dito na rin binubuksan yung ating seat. Push nyo lang yan, tsaka siya, malambot yung switches niya, no? Tapos yung susi, ganito yung itsura. Ayan. Meron tayong utility hook dito. Maganda yung design para dito. And then meron tayong side pocket dito sa side, mababaw lang. Dito lang din, mababaw lang din. So halos magkapareha sila ng babaw. And wala tayo ritong USB port. Ayan. So siguro sa mga upgrade neto or mga version 2, ganun, ganyan. Pero sabi nga nila boss is ito yung version 2 ni Flare. So kung mapapansin nyo talaga si Flare is click version din siya. Pero iba lang yung design. Pero ito mas kamukha na siya, di ba? Sa ilalim ng upuan, ang ganda rin ng design Ma-appreciate mo yung mga ganito. Nagbago na sila rito. Meron siyang open part dito para sa airflow niya, no? Then dito sa side, meron tayong parang carbon fiber finish. Dito rin. And then, ang brusko nung datingan dito. May mga lining yan. Kung hindi nyo napapansin, may mga lining siya and then may mga curved design. And yung kanyang decal, napaka-minimalist lang ng Breeze. Tunog sabon no? Ayan, napaka-minimalist lang ng Breeze na decals. And then, yung kanyang foot pegs, yung pillion natin dito, maliit lang siya. Combination ng rubber and metal. Maganda yung kanyang design para sa cover, para dito sa lower niya, no? So, naka-air-cooled pa rin naman to para sa 150cc. Hindi ako sure kung yung 150cc na isa, yung Sparkle, is naka-liquid cooled. Abangan pa rin natin yun kasi dalawa ilalabas nila 125 tsaka 150. Pero itong 150cc na Breeze, naka-air-cooled siya. Okay? So, yun na nga. Yung fender niya, napaka-flexible. Oh, di ba? And then, yung kanyang muffler, medyo naman to, talagang nakapataas. Pero gusto ko yung style dito. Medyo kakaiba na yung datingan niya. Pero napansin ko parang sobrang nipis or sobrang flexible ng mga plastic na ginagamit nila ngayon, no? Ayun, no? Diba, kita niyo ba yan? Sobrang nipis, hindi siya agad-agad mapuputol or pag nabanggaman siya, hindi siya agad-agad masisira, di ba? Dito sa likod, naka-drum brake tayo rito, naka-mugs pa rin naman tayo rito. Ang size dito sa likod is 90 by 90 by 14. Tube type pa rin naman itong tires niya. So, U1 Ching parehas yung harap at likod. Sa grab bar, matte finish na kulay black. Medyo may pagka-flat yung datingan niya. Ayos yung style dito. Diba? Sumasabay yung kanyang grab bar dito sa fairings niya. Kita niyo ba yon? So, syempre yung Rusi na seat natin, yung cover, ayan. May pagka-carbon fiber finish. Meron tayong Rusi na logo rito. And then, malambot at makapal yung ginamit nilang foam dito. Tsaka meron siyang style dito na parang pinagtabasan. Dito rin, sa kanyang OVR. Makapal, Okay? So, meron tayong utility hook. Meron tayong compartment. Siguro half face kaya or kasya dito. Yung design para sa kanyang fuel, hindi nyo na kailangan susian para ma-open tong cup na to. Gusto ko yung design dito, malinis lang.
Yan, nag-i-improve si Rusi pagdating sa design ngayon So, naka-mono shock tayo rito. Kanyang panggilid, meron tayong kickstart. Yan. Tapos gawa pa rin to ng RRA MC150. So, ito rin yung supplier ni Flair. Pero yung kaha, hindi ako sure kung same talaga sila ng frame na ginamit. Pero yun na nga. So, pagdating naman sa taillight, meron tayo ritong LED. Kita nyo naman, ang ganda ng itsura. Meron din tayo ritong signal light na LED rin at plate light. Sabi nga nila, ito yung version 2 ni Flair. No, mas hawig na siya ng Click 150 or 125. Ayos, 'di ba? Sa body design niya, masasabi natin na all goods, no? So, ano sa tingin nyo? Sulit nga ba itong Breeze 150 ngayong 2024? Kasi nga, late na siya dumating or late na siya na-release, no? So, 2024 model na to. Sa tingin nyo, ano? Sulit nga ba sa carb type, no? Sa fuel consumption, hindi natin masasabi. Medyo malakas to kasi carb type to, tapos 150cc. Depende na lang yan sa kung paano kayo maglalaro ng throttle. So, ayos na ayos yan. The air is filled up with suspense. We've got our dreams we must have felt. And we know what we Okay, try naman nating sakyan itong motorcycle. So, side stand muna natin. Voice over muna tayo. And ayun na nga, ganito yung tsura niya kapag naka-side stand. Ayan. Cute ko rito yan, no? So, ayan, sakyan natin. 5'2" yung aking height. Unang upo. Masarap agad yung aking pakiramdam dito, no? Abot naman natin siya. Medyo tingkayad, pero maganda rin yung bounce nung harap, no? Sa likod din, okay din siya. Sa turning radius, malawak siya. Hindi siya mukhang bibitinin kapag sa singit-singit, no? So, ayos tong motorcycle na to. Puntahan nyo na lang dito. Ayos yan. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay mag-comment at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!